Maya-maya, dadating na yung order natin. Sige. Ay, sorry. Akala ko basurahan. Kasi, itsura mo eh. Mukha kang basura. Teka nga lang. Ay, yan naman. Parang awa mo naman. Umispeto ko naman sa boyfriend ko kahit ganyan lang yan. Oh, kakilala mo siya. Oo. Yun yung kasama ko sa trabaho. Miss, mawalang galang naman po Pero bakit binato mo naman ako ng balat ng mga mani na pinagkainan mo? Kaya nga sinabi ko kanina, di ba? Akala ko basurahan. Hindi mo na itsura mo. Mukha kang basura. Ang baho mo na, amoy banakal ka pa. Puro ka pawis. Ikaw, ewan ko ba sa'yo? Bakit mo ito pinatulan? May pinag-aralan ka naman. Ba't ka pumatol sa... Anong trabaho mo? Construction. Construction worker. Ew! Teka lang, Arin ha. Hinahinay ka lang. Anong mali sa pagiging construction worker niya? Eh, marangal din naman yun na trabaho. Di porket tayo nagtatrabaho sa opisina. Ganyan na yung tingin mo sa ibang tao sa level ng estado ng buhay nila. Alam mo, ikaw, may airconan ka lang. Pero yung mindset mo, ka-level mo siya. Pang-swami. At ikaw, anong pinakain mo dyan? Ginayo mo ba yan? Ba't ka pinatulan yan? Ikaw yung squammy yung ugali. May pinag-aralan ka nga, hindi mo ginamit sa tama. At yung sinasabi mong ginayuma ako, hindi. Mabait siya. Mahal niya ako, mahal namin yung isa't isa. Yun ang importante sa amin. Wow! Tingin mo ba mapapakain ka ng pagmamahal? Eh, ang hirap-hirap niya, anong papakain yan sa'yo? Ayan, kaya pala sa karinderya na lang kayo kumakain. Hoy! Nasira ang image ng company natin. Hoy, Nakikipag-date ka ba naman sa construction worker? Malapit ka sa office? alam mo ikaw, mayaman ka nga Pero yung ugali mo, parang ikaw yung pang-squatter. At saka kahit sa karinderya kami kumakain, etong karinderyang to, binabalik-balikan to. At saka yung mga luto ditong pagkain, masasarap. Alam mo ba yung mga kumakain dito ng customer? Puro mga nakakotse, mga mayayaman din. Ewan ko nga sa'yo, bakit nandito ka Mayaman ka ba talaga? Ang dami mo sinasabi, ha? Ano ba? Tama na! Bagay yan sa'yo. Ikaw na bomba Ano ka. ba? Kaya nga construction worker ka lang. At ikaw, sabi ko, tigil-tigil mo pagpatol dyan. Wala kang mapapala. At wala ka rin pakialam. Ikaw, tingnan mo, mag-isa ka lang sa buhay hanggang ngayon kasi yung ugali mo, hindi malapitan ng kung sino man. Wala akong pakialam kung mag-isa ako sa buhay. Ang mahalaga sa akin, may pera ako, may trabaho ako, marami akong kotse, may kondo ako. Hindi kagaya nyo. Kumakain sa pepitsugin na karinderya. At di ako bagay dito, aalis na ako, kakain ako sa Wolfgang. Alam mo yon? Hindi, no? Kasi wala akong pinag-aralan. Tsaka na nga. Mahal, pasensya ka na ha. Eh, hindi ko naman akalain na mapapadaan yung babaitang yun dito. Naku babe, wala yun. Sanay na ako sa mga ganong klaseng tao. Tsaka kahit na nilait-lait ako nun, hindi ako nasaktan. Kasi alam ko naman hindi totoo yun babe. Tsaka magsusumikap ako kasi may gusto akong patunayan. Promise ko yan sa'yo babe. Ano ka ba? Naniniwala ako sa'yo at saka alam ko malayo pa yung mararating mo sa buhay. At para makabawi ko sa ginawa ng babaeng yun, o-order na lang ako ng kare-kare. Ay, dagdagan mo babe kasi gusto ko yan. Favorite yung kare-kare nila dito. Alam ko yun. Ay. Basta sige na, ano? Sis muna. Mamaya na, ano ba yan? Hoy, nasisipag-sipagan ka na naman dyan. May kailangan ka ba? Wala naman, pero alam mo ba, gusto ko lang malaman mo, irita ako sa'yo. Lalo pag nadidikit-dikit ka dun sa jowa mong squatter, yung jowa mong construction worker, na amoy banakal, amoy mabaho, amoy imbornal. Alam mo yon? Teka nga lang, Arian. Nagagalit ka dahil sa boyfriend ko? Baka nag-iingit ka lang sa akin kasi wala kang boyfriend. Bakit hindi ka maghanap? Hoy, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ko kailangan ng boyfriend. Kaya kong mabuhay kahit mag-isa lang ako. Eh, ganun naman pala eh. Ano bang problema sa pagkakaroon ng construction worker na boyfriend? Wala namang masama doon, di ba? Gaya nga ng sinabi ko, nakakasira ka ng image ng company. Doon pa kayo sa labas naglalampungan. Di mo ba alam, pinag-uusapan na kayo dito, nakakahiya ka. Teka lang, anong naglalampungan? Parang out of nowhere na yung mga sinasabi mo. Meron pa rin akong reputasyon. Kahit construction worker lang, yung boyfriend ko. At yung tingin mo, na wala siyang pinag-aralan. Mabait si Renz. Pero okay lang, matatapos na rin naman ang maliligayang araw mo dyan sa labas, kakalandi sa boyfriend mong squammy. Kasi any minute now, makaka-receive ka ng email. Baka nga ngayon meron ka ng email, check mo kaya. Try mo check yung phone mo. Or yan, bukas ang laptop mo, di ba? Nagbibida-bida ka, nagwo-work ka. Ano? Meron na ba? Teka lang, bakit nag-send si boss ng termination letter sa akin? Ano ginawa mo? Wala naman akong ginawa. Sinabi ko lang naman kay boss na pinasa mo sa competitor yung isang project natin. Arian, alam mong hindi ko yung magagawa. Alam mong tapat ako dito sa company to. Bakit mo yung ginawa sa akin, ha?
Hoy, sa panahon na yung walang tapat. Pag gusto kong dispatchahin ka, didispatchahin kita. Hindi mo alam. Close kami ni boss. So pag sinabi kong nanloloko ka, tatanggalin ka niya. May mga proof naman ako eh, so hindi naman bobo si boss, di ba? Hoy, Arian, alam mo bang sinasabi mo, ha? Malaking kaso yung mapapataw sa'yo. Kapag napatunayan na hindi totoo yung sinabi mo, against sa akin. Eh may proof ako. Paano yun? Ang gusto ko lang, mawala ka sa landas ko. Kasi naiirita ako sa inyo magjowa. Nakakadiri kayo sa mata. Naaalibadbaran ako tuwing makikita ko kayo. So ayun, matatagal ka na. Mawawala ka lang sa landas ko. I'm so happy. Arian, pagsisisihan mo itong lahat ng ginawa mo sa akin. We'll see. Anyway, kaya rin pala ako nagpunta dito personal. Kasi sabi ko kay boss, since nasa US na siya, ako mismo ang magpa-fire sa'yo. Kunin mo na ang mga gamit mo sa cabinet at umalis ka na. Because you're fired. Intindi mo? O hindi? Kasi mo tagalogin ka? Tanggal ka na, Eden. Alis ka! Lahat ng gamit mo, ha? Kapag titira dito ng basura, talino ko talaga. Oh, mahal. Bakit di naman yata mapinta yung mukha mo? Ito nga, nagdala ako ng lunch mo kasi alam kong lunch break mo na. Masarap to. Kinamatisang galunggong. Alam ko naman lahat ng luto mo masarap eh. Eh, tinalo ko pa nga yung dala mong lunchbox dito sa box ko. Oh, ano ba yung box na yan? Teka. Mga gamit mo yun sa opisina. Tanggal na ako. Eh, dahil dun sa katrabaho kong si Arian, ginawan ako ng kwento. Nagsumbong sa boss namin. Kaya, ayun, binigyan siya ng authority na tanggalin ako. Kaya ito, wala naman Arian na naman. Yan ba yung katrabaho mong mayabang? Oo, nagalit sa'yo. Ano pang magagawa natin? Nandiyan na yung mga gamit mo. Mahal, hindi naman sa winawalang bahala ko yung pakiramdam mo. Alam ko, masakit kasi trabaho mo to. Mahal mo yung trabaho mo. Lagi ko naman nakikita yun sa'yo, di ba? Pero, kamalay mo, may ibang plano si Lord para sa atin. Tsaka, okay naman yung kita ko ngayon dito sa construction ko eh. Kahit pa paano, may mga bonus na nakukuha ako. Binibigyan ako ni boss kasi nag-overtime naman ako. Sana, magdilang anghel ka na may purpose. Bakit ako natanggal dito? Meron yan, mahal. Hindi naman aksidente lahat na nangyayari sa atin eh. Lahat yan may dahilan. Pag may nagsasarang pinto, may nilaga. Ha? Yun ba yun? Oo, kasi nagluto ako eh. Halika na nga. Pero mahal, alam mo, baka ito na yung sign na gumawa ko magtayo ng sarili nating negosyo. Natatandaan mo? Gusto kong magkaroon tayo ng karinderya. Oh, tamang-tama. Magaling ako magluto. Kaya nga eh, alam kong susuportahan mo ko doon. Mahal, naisip ko rin naman yan eh. Etong susunod na buwan kasi, meron kami magandang project nila, boss. Eh baka pwedeng akong bumali kahit papano para kahit papano mag-umpisa na tayo, makabili na tayo ng mga materials para dun sa karinderya na bubuksan natin. O sige, itry mo na lang kasi ako, may naipon naman akong konti. Pwede nating idagdag. Pagsamahin na lang natin yan. Kakausapin ko agad si boss. Halika na muna. Okay na nga yan. Sige na, tara na. Gutom na rin ako eh. Hoy! Sino papasok sa'yo dito? Kaya mo pala ang baho ng office eh. Yung buga ng aircon. Amoy banakal. May squammy nakapasok. At ikaw, di ba kanina ka pa tinanggal? Ba't nandito ka pa rin? Ito na nga, oh, ready na kami. Aalis na kami dito. Tsaka nagtatanong ka kung bakit siya nakapasok dito. Eh di ba matagal na siyang labas-pasok dito para sunduin ako at ihatid? Ano ba bang problema doon, ha? Aalis na kami. Huwag ka na magsalita ng marami dyan. Matagal na talaga labas-masok yan. Ikaw lang naman ang makapal na mukha na nagpapapasok ng boyfriend dito. Bukod tangi ka eh. Kaya buti na natanggal ka na. Alis na. Bago magdilim pa rin ko sa inyo. Alis. Labang nito. Halika na nga, mahal. Baho eh. Mahal, paubos na yung mga paninda natin, oh. Eh syempre, sino ba masarap pagluto? Ay, yung dalawa, syempre. Syempre, nagmamahalan. At ang recipe natin ay... Pagmamahal. Syempre. Tsaka, teka lang ha. Alam mo, na-realize ko na hindi ko talaga pinagsisihan yung natanggal ako sa trabaho. Alam mo kung bakit? Mm. Kasi, nandyan ka. Sinuportahan mo tong gusto nating maging negosyo. Mahal, alam mo, naniniwala din ako na hindi aksidente lahat ng mga nangyayari sa atin sa buhay. Kaya minsan, kung natanggal ka sa trabaho, may bagong opportunity na darating. Tingnan mo. Kahit simple lang yung karinderya natin, malakas, pinipilahan, ang daming customer araw-araw. Diba? Totoo. Laking blessing na rin yun, mahal. Kaya, huwag ka nang manghinayang din sa trabaho mo na yan. Kasi, aangatan pa natin yan. Oo naman. Tsaka yung perang naipon ko,
doon sa dati kong pinagtatrabahuan. Malaking bagay yun, malaking tulong para maipundar tong negosyo natin ngayon. Siyempre naman, mahal. At saka, malaking tulong yon. Tignan mo, nakapanimula tayo. Kaya nga eh. Ang sarap talaga, sobrang nabusog ako. Magkano ba yung nakuha ko? Isang minudo, isang kanin, at saka soft drinks. 200 lang po. Oy, babe. Hala! Discounted kay mami. Uy, teka muna. Wala yung wallet ko. Nandun sa isang bag. Ay, okay lang po, ma'am. Wala Ay. po yung problema. Eh, Ma'am, alam mo si Ma'am Gina nakapustura tapos wala naman palang pambayad. Ay, naiwanan ko kasi yung wallet ko. joke lang, mami. okay lang po yun. Okay lang, Tsaka, mami. Regular naman namin na customer ka. Kaya okay lang yun. Alam mo, ang sarap ng pagkain nyo dito. Ano to? Chihos Chihos? Century, mami. Binabalik-balikan lagi. Talaga, ang sarap nga. Talagang lagi akong nabubusog. Eh kaya nga araw-araw kayo pumupunta dito kaya kung inisip mo yung wallet mo, nakalimutan mo. Sagot na namin yung araw ngayon. Huwag na, okay na yan, mami. Wow! Alam mo, natutuwa ako sa inyong dalawa. Yung pag-uumpisa nyo ba, parang nakikita ko araw-araw may... Ano kaya kung i-upgrade nyo tong store nyo? Eh, ma'am, hindi pa po sapat yung mga ipon namin eh para ipaboost namin tong negosyo na to. Ipon ba? Ipon ang problema nyo? Opo eh. Sasagutin ko yan. Talaga po ba? Ma'am Gina, baka naman pinaprank mo kami ha. Ma'am, Ako, hindi lang maingay. Yung salon yan, akin yan. Yung tahian dito, akin. At yung grocery doon sa dulo, akin din yon. O, anong problema mo? ma'am, masamang biro yan ha. Hindi ako nagbibiro. At yan ang gusto kong mangyari sa inyo. Pag umangat na kayong dalawa, huwag lang kayong maingay. Laging humble. Ganun lang. O, di ba? Naku, Ma'am Gina, maraming salamat kung ganun. Babalik ako dito bukas, pag-uusapan natin. Sige po, wala pong problema. Sabihin nyo sa akin kung magkano kakailanganin. Promise yan ha. Promise! Dahil gusto ko, pagdating ko dito, naka-aircon na, alam mo yun? O, Opo. diba? Yung mga ka-opisina ko, dadaling ko dito. Matadagdagan pa yung mga customers namin. Yes, ganun yun. O, ano? Sige po, ma'am. Sige, Bukas Gina. na. Salamat Paano? po, ha? Thank you, ha? Thank you din Thank po. you rin po. Pasensya ka na, ha? Naku, ma'am, walang problema. Nakadamit tas walang wallet. Sa iwan. Bye-bye. Sige po. Sige, bukas Ingat na po lang. kayo. Bukas. Yes. Promise. Mahal, narinig mo yun? Alam ko ito na yung simula para umangat tayo sa buhay. Ito yung pangarap natin. Kaya nga mahal, ang bait naman ni Ma'am Gina. Pero baka mamaya modus niya lang yun kasi wala siyang pambayad ha. Ito naman. Kahit tanungin pa natin yung pinagsasabi niyang siya may-ari. For sure Hindi, joke naman lang. ako. Mukha namang okay talaga si Ma'am Gina. At saka araw-araw kumakain yan dito, di ba? Oo naman. O siya, paano? Asikasuhin ko muna yung ibang customer natin ha. Sige, ako na muna magbabantay dito. Okay. Ano ba kasi yun? Mahal, daan-daan, maglakad ha. Basta, masyado namang excited. Doon akong bahala. Ito na, malapit na tayo. O, yan ha. Dahan-dahan. Iikot tayo. Ikot. Okay. O, 1, 2, 3. Surprise! Para sa akin to? Para sa'yo itong salon na pinatayo ko. Di ba lagi-lagi mo sa akin sinasabi ko ano yung gusto mong gawin? Gusto mo magkaroon ng sarili mong salon? Eh, eto mahal. Gumawa ko ng paraan. Eh, alam mo naman yung negosyo ko, medyo lumalaki na yung kita. Tapos, nakapagtabi-tabi ako ng pera. Di ba napansin, no? Na minsan nahingi ka sa akin, di ko nabibigay agad kasi gusto ko, bago ka mag-birthday, andito na lahat mapunta. Ito na yung surprise gift ko sa'yo. Ito ka ba? Naiintindihan ko naman kung hindi mo mabigay sa akin ano man yung gusto ko. Eh, hindi yun. Ang gusto ko, lahat ng gusto mo, magawa ko para sa'yo. Pero, alam mo, ito, sobra-sobra itong binigay mo sa akin. At iingatan ko itong binigay mo sa akin. Papalaguin ko pa to. Promise ko yan. Promise? Oo naman. Eh, sino ba mag-aakala na dating construction worker lang na nilalait ng mga katrabaho mo? Di ba? Makakapagpundar ng ganito para sa'yo. Ano ka ba? Kahit ano pang trabaho mo dyan, proud ako sa'yo. Mahal, alam ko namang proud ka kahit anong trabaho. Pero, syempre, iba pa rin yung may pangarap, nagsumikap. Tapos ito, may napapatunayan na ako. Sa bagay, tama ka dyan. Actually, mahal, ang dami pang mga kailangan ayusin dito, pero malapit naman na matapos to. Pero lahat ng to, ginagawa ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ano mo, easy lang to sa akin. Paglilinis lang ba? O pag-organize dito. Hindi, Madali mahal. lang yan. Wala, ako nang bahala dyan. Basta pag natapos to lahat yon, akong bahala. O sige, kung ano man gusto mo, pero willing naman akong tumulong. Kasi naman, Mahal, wala na. Tapos na yung laban. Kasi, mahal na mahal kita. Kaya lahat ng to ginagawa ko para sa'yo. mahal din kita. Mahal, I love you. I love you too. Halika na, mahal. Makamali tayo. Ate, kuya. Makikilimos sana ako. Konting pera. Teka lang, si Arian to, di ba?
Yung katrabaho ko dati. Ah, yan yung mata pobre mong katrabaho na mayabang. Oo. At siya yung dahilan bakit ako natanggal sa trabaho. Oh, ano nangyari sa'yo ngayon, Arian? Ba't ganyan ka na lang? Inaamin ko naman eh na may kasalanan ako. Kaya nga ganito na lang ako eh. Bigyan mo na ako ng limos. Gugutom na kasi ako eh. Sorry, wala akong pera eh. Puro cards kasi ito. Tsaka wala akong ibibigay din na pera kung sakaling meron man. Sa katulad. Grabe ka naman. Ang gara-gara na ng buhay mo. Ang damot-damot mo pa din. Tignan mo yung ugali mo, hindi pa rin nagbabago. Siguro kaya wala kang asenso. Eh kasi kayo eh, na-high blood ako eh. Bigyan mo na kasi ako ng pera. O, ayun naman pala eh. Inamin mo na ngayon na ikaw yung may kasalanan kung bakit ako nawalan ng trabaho. Hindi ka pa ba happy? Tingnan mo nga. Postura ko ngayon oh. Sandali, naguguluhan ako. Lumapit ka sa amin para manghingi ng tulong, tapos parang, ba't parang galit ka? Ikaw pa yung galit. Eh kasi, ang ganda-ganda na ng buhay, napakadamot pa. Arian, hindi ka namin responsibilidad, at saka lahat ng meron kami ngayon, pinaghirapan namin yun. Tama si Renz. Sana hindi ka na maliit sa amin dati. Kasi hindi mo naman alam yung takbo ng buhay ng isang tao eh. Kaya dapat hindi ka nang husga. Eh di siguro, kung talagang ganyan talaga yung magiging tadhana mo, pero hindi ka na maliit sa amin, siguro malaking tulong mabibigay namin sa'yo. Alam nyo, ang dami yung kuda. Magbibigay ba kayo o hindi? Hindi. Sana matuto ka pa sa buhay. Hindi yung ganyan ka na nga, ugali mo, ganyan din. Tara na nga, mahal. Nagsasayang tayo ng oras dyan. Pasensya ka na. Ang dadamot nyo. Sa uli, palagi, babalik pa rin sa yakap mo.